May mga araw na pakiramdam mo kulang ka. Kulang sa pera, kulang sa oras, kulang sa tapang, at kulang sa tiwala sa sarili. Tapos makikita mo ang iba parang ang dali-daling umahon. Habang ikaw, lumalaban pa rin sa araw-araw na stress, pressure at pagod. Pero kapatid, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang maging malakas para magamit ni Lord. Ang gusto ni Lord ay yung pusong handang sumuko at magtiwala. Dahil kapag ikaw ay mahina, doon nagiging buo ang kapangyarihan ng Diyos. Tingnan mo si Moses, nauutal magsalita, pero ginamit ni God para palayain ang Israel. Si David, pastol lang, pero tinalo niya si Goliath. At si Peter, mangingisdang takot, pero naging haligi ng simbahan. Kaya wala sa kakayahan, ito ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Kasi kung ikaw ang may gawa, ikaw ang maluluwalhati. Pero kapag si Lord ang kumilos, lahat ng papuri ay babalik sa Kanya. Sabi nga sa Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya kapag sinabi ng isip mo, hindi ko kaya, sabihin mo, kaya ko ito kasi si Kristo ang lakas ko. Maraming tao ang iniisip, hindi ako qualified, wala akong diploma, wala akong puhunan, wala akong koneksyon, at wala akong confidence. Pero alam mo, si God ang nagbibigay ng qualification. Ang mga sugat mo ay hindi sagabal. Yan mismo ang magiging patotoo. Ang kahinaan mo ay hindi kahihiyan. Dahil yan ang magiging lakas mo sa tamang panahon. Kaya kapag pagod ka na, sabihin mo, Lord, equip me with your power. Hindi ko man kaya mag-isa, pero kasama kita. Madalas, gusto nating kontrolin ang lahat. Ang negosyo, anak, relasyon, kinabukasan. Pero kapag sobrang higpit ng kapit mo, hindi makagagalaw ang Diyos sa iyo. Kaya minsan, pinapadaan niya tayo sa mga sitwasyong wala tayong magawa para maranasan nating siya lang talaga ang pag-asa. Sabi nga sa 2 Corinthians 12 verse 9, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kaya kapag umabot ka sa dulo ng kaya mo, huwag kang matakot. Doon magsisimula ang kapangyarihan ni Lord. Ang buhay ay parang digmaan. Araw-araw may laban. Laban sa takot, sa duda, sa tukso, sa panghihina ng loob. Pero hindi ka iniwan ng Diyos na walang sandata. Sabi nga sa Ephesians 6 verse 10 to 11, Be strong in the Lord and in His mighty power, and put on the full armor of God so that you can stand against the schemes of the enemy. Ang armor mo ay hindi pera, hindi posisyon, at hindi koneksyon. Ang armor mo ay pananampalataya, panalangin, at salita ng Diyos. Kaya bago ka lumabas ng bahay, bago mo harapin ang problema, isuot mo ang armor ni God. Sabihin mo, Lord, I may face battles today, but I am fully equipped by your power. Hindi aksidente ang pagkatao mo. May dahilan kung bakit ikaw ang ina, ang ama, ang anak, o ang negosyanteng iyan. May calling ka na tanging ikaw lang ang makakatugon. God will equip you with the right people, the right timing, and the right strength. Minsan, hindi agad dumarating kasi tinitibay muna niya ang
ang puso mo. Gusto niya munang makita kung magtitiwala ka kahit walang nakikita. Kapag sanay ka ng sumuko sa Kanya araw-araw, darating ang araw na masasabi mo, Lord, salamat. Lahat pala ng pinagdadaanan ko ay training mo lang para sa mas malaking misyon ko. Sabihin mo araw-araw, Lord, I may not be enough, but your power in me is more than enough. Hindi ko man alam lahat, pero tinuturuan mo ako araw-araw. Ang mga kahinaan ko ay magiging patotoo ng iyong kabutihan. Kapatid, hindi mo kailangang hintaying maging ready, kasi si God ang nag-i-equip sa iyo habang lumalakad ka sa pananampalataya. Kaya kapag dumating ang duda, kapag may bumubulong na hindi mo kaya, tumindig ka at sabihin mo, Yes, I can do all things through Christ who strengthens me. I am strong in the Lord and in His mighty power. At doon, maririnig mo sa puso mo ang tinig ni God. Anak, hindi mo kailangang mag-isa. Ako ang lakas mo. Ako ang mag-i-equip sa iyo. Tumayo ka, magtiwala at lumaban muli.